ang may-ari ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayan, tama-tama. Magpapalakas tayo dito. Siya kasi yung may-ari. Si Atty. Cynthia Alabanza. Attorney Cynthia, Attorney Mucha, magandang morning. Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Katunying, magandang umaga, Ka Jerry. Opo, kumusta na po ang ating supply? May mga red alert ba ulit tayo today? Naku, mukhang magkakaroon ulit for today. Ayan na. Nako. Ayan na. Bakit Attorney Mucha? Ano bang sitwasyon ng mga power plant natin? Well, ang nangyari kasi this time, nag-umpisa yan Cebu, nagkaroon tayo ng mga planta na, as usual, marami na rin mga plantang naka-plant maintenance shutdown. Meron rin naka-unplant maintenance shutdown. Mm-hmm. Tapos, nagkaroon ng aberya dun sa isang mga linya ng NGCP at may mga plantang nadamay doon sa pagkawala ng transmission system. For the part of NGCP, naibalik na natin yung linyang yan within 10 to 12 hours. Mabilis rin. On the same day, naayos natin yung linya. Dapat, no, meron tayong mga in-observe na restoration timing. Sana makabalik dapat yung mga plantang apektado ng transmission incident. Unfortunately, hindi po siya makabalik. Kaya tumagal ng ilang araw. Tatagal ng ilang araw itong sitwasyon ng red alert. Inaantay po natin yung planta na babalik. Ano hong mga dahilan? Bakit pinapayagang mag-shutdown yung unplanned, ano? Yung meron kasi unplanned. Ang mga planta na yan kung kailan kailangan? Well, yun nga po ang matagal na nating ina-advocate na talagang, although on paper po, makikita nyo na ang akala natin sapat ang supply ng kuryente, makikita nyo na sa panahon ganito na konting pitik lang po sa sistema, mararamdaman na agad ng consumer na mawawala ng kuryente. Kasi dapat po sa isang resilient na sistema, pag may ganyang aberya at nangyayari po ito, nangyayari talaga yan. Pwedeng magkaroon ng aberya sa generation, pwedeng magkaroon ng aberya sa transmission, pwedeng magkaroon ng aberya sa distribution. But po sana, pag magka-aberya in any of those industries, hindi ho dapat raramdaman ng consumer kasi may sapat na pasobra or excess capacity na nasa sistema na mas mawala ang ilang planta na ipapalit po. Unfortunately, in our case, nakakanipis po, meron na pong, nung panahon nangyari yung transmission outage, marami na rin yung naka-unplanned maintenance shutdown. Tapos po, napakainit ng panahon. Sinabayan po ng kasagsagan ng gamit ng kuryente. Yes. In fact, within the last week or so, na nagpasan ho natin yung gamit ng kuryente noong 2025. So, eto ho talaga natapat itong lahat na ng pangyayaring to dun sa kasagsagan ng gamit natin. Kaya naramdaman ho natin yung pagpalya ng mga ng transmission system at nung nadamay na planta. So, sa ngayon ho, ilang planta ang both planned and unplanned shutdown. Marami po, no? Kasi I think there are 10 or 11 or 12 na planta na nag-out ng Mayo, 2 nung since April, 3 nung March, 4 since January, 3 mula nung 2025, 2 mula nung 2024, at 1 mula nung 2019. So kung yan po, kung sana, no, kung bibilangan yan, napakalaki rin po nung kapasidad na yan, nasa higit 3,000 megawatt, nawala ngayon. Kasi po yan wala sa grid. But if you think about it po, ang ating paggamit ng kuryente, yung sinatawag na load, o yung requirement, no, nasa higit 14,000 na, mas maganda ho talaga, mas marami tayong pasobra. Kaya nga bukod doon sa binanggit nyong mga planta, ano yung mga total of how many ba yun? 17 plants ba itong natigil na ito o not running?
meron kayong meron binabanggit na 14 plants are running on derated capacities. Ibig Ano ibig sabihin, sabihin nun? That's correct. Yes po. Yung, tama po yun, no? Na hindi ko nabasa yun sa ilalim, but you're correct. Meron pang additional 925 megawatts, more or less, na on the rated capacities. Because these numbers change every day. So ito po medyo, I think kahapon pa yung numbers na to. Magbabago ng a bit today, but more or less nasa halos 4,000 megawatts talaga yung mawawala. Nako. Oo, So, sa transmission system. So, malaki-laki din po. Opo, kahapon ang red alert ay alas 3 hanggang alas 11, no? Alas 3 ng hapon hanggang alas 11 at gaya nga nung binabanggit kong kagabi pa naman, natsyempuhan pa naman na Attorney Mutya yung patulog na, no? Napakahirap. Naisip ko tuloy yung mga yung mga bata. Yung mga yung mga may sakit na mga nasa bahay. Nako, napakahirap na sitwasyon. So today, ganun din ba ang ating may experience? Same red time? alert Same ulit? time din ba yung red alert na yan? Inaantay po natin yung mga malalaking planta na nadamay doon sa transmission outage na makabalik, no? Dapat po kasi ilang oras makabalik sila, but I guess meron din po silang nakitang mga ibang abere sa kanilang sistema, so hindi pa nakakabalik. Inaasahan natin, nananalangin tayo na makabalik today, pero mukhang ang indikasyon po ay hindi pa makakabalik. So, paari pong malaki po talaga ang chance na for today, magkakaroon ng alert status ulit over the day. So, ang brownout ngayon, expect natin mga gaano katagal yan, yung mga rotational brownout natin, Attorney? Roughly the same po ang magiging tagal. Mga 2 to 3 hours, ano? Depende po, yung tagal ng rotation for each area, depende na po yan sa Meralco o sa Distribution. Distribution na, no? Sila nagdedesisyon dyan. Oo. Malawak din eh. So itong buong Luzon grid ang ilalagay sa red alert, Attorney? Luzon, and I'm not sure kung damay today ang Visayas. Nako. Kasi nagsisiraman ng Luzon at Visayas, no? Bago pa nagkaroon ng aberya sa Luzon, naka-yellow alert na si Visayas. So makikita mo talaga, indikasyon talaga to na kailangan talaga natin magpasok ng sapat na base load. Maganda naman to ang programa ng Department of Energy at hinihikayat nilang magkaroon ng karagdagang kapasidad na papasok sa sistema. Pero kailangan pa po ng mas magandang base load. Yung talagang yung pangmatagalan na ginagamit. Ito ang pumapasok ngayon, nakikita natin mga solar. Pero mapapansin nyo, inabutan ho kayo ng alas 11 kasi yun na nga po, medyo nakatulong ng gusto ang solar during the day, pero beginning 3 o'clock, 4 o'clock, medyo pahina wala na. Pahina na solar. Ng araw, doon po tayo nag-uumpisang mag-red alert. Dati po ang red alert natin, tinitingnan natin ang hali, no? Mga 1 o'clock, 2 o'clock, kasi yun ang dating kumbaga kasagsagan ng gamit sa 24 oras. Sinisita pa pala kayo ng sinisita pa pala kayo ng Department of Energy, late daw yung update nyo? Yun na nga po, actually, alam naman po ng Department of Energy na inaantay po namin yung alas 6 na forecast. I think kasi wala pa akong update today kasi pinaprocess po natin yan. At sa totoo lang, minsan ang mga operator natin inaantay na baka sakali magkaroon ng good news na makabalik yung planta at mabago yung forecast na red alert. At napag-usap po kami kahapon, sabi ko, mas mabuti ng i-announce natin na mas maaga, no? Para makapag-prepare ang tao. So, anytime po soon, lalabas na yan. Pero kakalabas lang po kasi ng forecast from the market. Mga po kasi kami sa datos mula sa IMAP. At ito po ng NGC yan. So, expect ang red alert ngayon, ang more rotational brownouts. Mga gano nyo, sa nakikita ninyo, mga gano katagal pang ganito ang magiging sitwasyon natin, Attorney Mutya? Well, hopefully po, makabalik po yung
mga plantang inaantay natin by tomorrow, weekend. Mm-mm. Pag yan po ay makabalik yung plant, well, weekend po, wala tayong inaasahang alert kasi mababa ang demand. Mm-mm. So, kung during the weekend, Makabalik makabalik din sila. yung planta, hindi na po tayo magkaka-alert by Monday. Ayun, oo. Pero pag hindi po makabalik, meron na naman pong posibilidad na mag-alert ulit tayo ng Monday. Nako, ang ayan. bihirang pa. Sitwasyon So, natin. so yung mga makakatulong Bumalik tayo. makakatulong ba kung hindi muna kami gagamit ng aircon? Ay, well, Yung pagtitipid, ibig sabihin Yung- pagtitipid. yung masinas na paggamit all the time naman po. Yes. Year in, year out, whether magkaroon po ng aberya or sabay-sabay na forced outages on any of the supply chain sa kuryente, no? Mm-mm. Mainam mo talaga namin yung inaabiso dahil nga po nakikita natin na bagamat kumpleto or kumpleto sa pangangailangan Mm-mm. yung kuryente, manipis ko ang kasobra. So yes, Yun. that will help. Although, and alam ko po, ang Meralco, ganun na ho ang ginagawa. Nag-inactivate nila yung ILP nila. So, ibig sabihin, nababawasan yung strain sa transmission system at sa sistema ng yung mga plantang nakakabit sa amin. So, nakakatulong ho talaga. Siguro, other ways to, rin po, magtipid ng konti. The usual, mga hindi kinakailangan ilaw, yung mga, yung siguro, yung ibang mga hindi nakasalang sa rotational, baka gusto nilang isang oras lang muna aircon para makatulong dun sa ibang magkaka-brown out pa na mas mapaikli. You know, maraming pwede pong gawin on the part of the consumer. But we are already dun sa demand side management. Mag-aalisan muna kami sa bahay, magmo-mall muna kami, Attorney Mutya. Hindi, yung mga mall pala, mga kanyan maraming mall naka-solar panels na rin attorney. Hindi po, not just solar, pero ang SM Malls in particular, isa po yun sa pinakamalaki, if I'm not mistaken, pinakamalaking contributor sa ILP ng Meralco. Ibig sabihin po, sa panahon ganito, tumutulong po ang SM Malls in particular, magbubukas ho sila ng sarili nilang sources, whether solar or Genco, para hindi na ho sila makikisabay sa ibang mga consumers na walang access sa mga generator at solar panels. Yes, opo. Attorney, maraming salamat po sa update. Pagka may mga kailangan i-announce sa publiko, dito lang po kami. Yes po. Salamat din Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga po, si Attorney Mutya Alabanza, ang may-ari ng NGCP.